Hindi mamatay-matay na kwento-kwento na may gumagalang puting van di umano na nangingidnap ng mga bata para kunin ang kanilang lamang loob. Isa ito sa kinatatakutan ng bawat magulang ang mawalan ng anak, lalo pat hindi mamatay-matay ang chismis tungkol sa di umano'y puting van na nangunguha ng bata. Ang chismis na yon, umabot na sa Cebu. Kamakailan lang, kumalat muli ito sa Cebu. Pati na sa social media, meron daw puting van na umaali-aligid para makapambiktima. Takot po, sir. Ang dami na po kasing balita ng kidnapping. Gabi rin kasi kami umuwi kasi may practice kami sa school. Sa Facebook, sa mga balita-balita na may ganyan na, ano ng mga laman, mga kidney ba, anak. Hinahatid at sinusundo ko talaga yung anak ko. Kasi siyempre, naninigurado din ako. Ang kinatatakutang van, nito lang nakaraang linggo, di umano ng biktima sa Minglanilla sa Cebu. Ang nasa koteng sasakyan, isang white L300 FB van. Pasado alas 12 ng hapon, nung pumarada raw ito sa Minglanilla Central School, sa tapat pa raw mismo ng tindahan ni Emeline. Di umano, pilit daw na pinapasakay sa L300 van ang apat na estudyanteng may edad 9 hanggang 11. May bumaba sa van, tas hinawakan yung kamay niya. Sabi ng bakla, sino daw yung may-ari ng bayabas na yan? Magpapasama sila. Yung bata naman natakot kasi yung mga balita-balita ngayon, pumilit na bumiglas yung bata, tumakbo papunta doon sa loob ng school. Ang mga sakay raw nito na corner ng mga otoridad. At agad na ipinatawag sa presinto para maimbestigahan. Dahil marami sa mga residente na alarma, ang mga suspect kinuyog. Pero depensa ng mga tinarget, hindi raw sila mga kidnapper, kundi sales representatives ng isang book distribution company. Among intention, ma'am, is magkuhan siya og mga tutorial books, mga interactive materials sa mga teachers nga naay mga toddlers. Kasi may insidente na kasi before, way back 2008, 2009, mayroong kidnapping dito na medyo controversial yun eh. So medyo aware na yung mga tao ng mga kidnapping na yan. Medyo galit sila sa kidnapping actually. Ayon sa abogado ng Cyclophil, kumpanyang pinapasukan ng mga suspect, wala raw katotohanan ng mga paratang. Pinark nila in front of the central school dahil yun yung pinaka-best na mapark nila yung sasakyan dahil flat area yon. Kung nakapunta kayong Minglanilla, sloping yung main ng Minglanilla. Bakit ba important yun? Kasi sira yung L300 van nila. So nung nangyari, yung isang client nagtanong sa isang bata kung sinong may-ari ng bayabas para bumili siya ng bayabas. Napagkamalang kidnapper, nag-overreaction yung bata, nag-overreaction yung mga tao. Grabe, sobrang trauma nila kasi hindi naman simple na bagay yan na mapunta ka sa bilangguan, makatulog ka ng 4 na gabi doon, yung 2 na hindi sinampahan ng kaso, 5 gabi sila na natulog sa bilangguan. Kasi nga wala pang kaming na-prove talaga na kidnapping, sir. Wala pa. Kasi nga hindi man sila napasok. Kung na-control pa nila, kidnapping na 'yon. Gayunman, hindi mawala-wala ang mga agam-agam. Pag labas sa eskwelahan, tapos makadaan ka dyan, yung mga bata parang takot sila eh. Siyempre, pati ako takot eh. Pagtatakahan nila na kidnapper. Yung mga parents ng mga bata, harangin ko, hindi naman totoo, turista naman yung sakay ko.
Isang araw lang matapos ang insidente sa Minglanilla, sa bayan naman ng Cordova, dito pa rin sa Cebu. Di umano, merong mga masasamang loob na nagtangkang mangidnap ng mga bata. Pero sa pagkakataong ito, sakay-sakay naman daw ng isang itim na van. Sa Barangay Hall ng Ibabaw Sentro sa Cordova, nakausap ng aming team ang 3 sa 9 na di umano biktima, ang kanilang mga magulang. Magpahanggang ngayon, traumatized pa rin daw. Ay, ginaganon ko yung sa bintana. Lumabas ka dyan, ba't doon ka sa loob? Silang lahat, nandoon na. Ewan na, tuwa nga kami dun sa van eh, tawang-tawa. Kami lahat, parang lang kami dun. Nagtatawanan. Yung parang wala lang po. Hindi ko alam, masakit pa rin, natatakot na kapag nakaalis yung van at saka nakalabas sa highway, hindi ko alam kung saan ko hanapin yung anak ko. Kwento ni Mario, pasado 6:00 daw ng gabi, nito lamang March 17, nung napansin niya ang itim na van sa bakanting lote na may sakay na 9 na menor de edad. Kasi nasa bandang 7 o'clock na ng gabi. Tapos yung ilaw, yung sa poste lang, kaya may ilaw doon sa loob. Nakita namin yung mga bata, parang nag-uusap, nagkwentuhan. Pinuntahan namin yung sakyan. Bumaba yung babae, kamayan kami. Sabi nila, taga-Bilisi doon sila. May ID ba kayo? Wala naman silang ID na ibigay. Nagtaka nga kami kung bakit, ano bang gawin natin dito? Yung mga tao dito, medyo na-alarma na sila. Sabi ko, relax lang kayo. Gawin natin, harangan na natin yung sasakyan para hindi siya makalabas. Once na makalabas yung sasakyan, tapos yung mga bata hindi may baba, malaking problema yon. Sa investigasyon ng mga otoridad, napag-alaman na ang sakay nito, mga volunteer pala ng NGO o non-government organization na nagbibigay ng lecture tungkol sa child's rights at human trafficking. Kasi po, itong mga taga-Bidlisiw is doon sa loob ng sasakyan nila kinakausap itong mga minors na siguro na-research nila na kailangan kausapin nila. Kasi kailangan daw ipasok doon kasi pag nasa labas sila parang mahihistorbo sila dahil maraming nag-curious. Yun, yung mga tao doon na misinterpret na parang pinarasan na sila, kinidnap na sila. Pero according naman sa mga bata is hindi naman sila napersa. Titiwala ako sa kanila kasi sabi nila nagpapaalam daw sila dito. E di doon na namin naalaman na nung harapan na kami sa presensyo kay police station. Yun, hindi pala nagpapaalam. Bagamat maganda raw ang intensyon, ang sentimiento ng mga opisyal ng barangay, ang gusto ko nga maghatag sila ng proof or ebidensya. Mag-explain sila sa amin. Pero for me, maraming mga foundation, pero walay mga negative para sa amin. And this is the first time lang that we have met that kind of foundation. sinubukan naming hinga ng panig ang NGO pero tumanggi silang humarap sa kamera. Sa halip, nagpadala sila ng official statement. It is unfortunate that irresponsible posts in social media by misinformed parties have blown this incident beyond reasonable proportion, continuing its spread in spite of statements from the police and mainstream media that it was all a false alarm. Ipinakita rin nila ang mga papeles na magpapatunay na legal ang kanilang organisasyon. Samantala, matatandaang kumakalat ang walang kamatayang chismis o kwento-kwento tungkol sa mga van na nangunguha ng bata tuwing magbabakasyon. Kapag kasi nangyari ang isang kidnapping, kahit isa o dalawang insidente lang, lalo na sa mga bata, syempre natatakot. So ang ginagawa rin ng mga nanay, ng mga tatay, ibinabalita sa mga bata na may nangingidnap dyan, merong darating na puting sasakyan, kukunin kayo, kaya huwag kayong lumabas. Ang PNP na mismo sa Cebu ang nagsabi, walang katotohanan ang mga kwento-kwento o chismis. Matagal nang napabulaanan ng mga ito, kaya panahon na rin daw para tigilan ang mga ito. Based on our investigation, wala namang nawawala talaga mga bata na ginagamit yung mga puting van at saka mga black van. Kasi sa reported na kaso namin, yun ang mga kulay ng mga van. Hoax usually ang nangyari. Gayunman, paalala rin ito sa mga magulang na mag-ingat at siguraduhing ligtas lagi ang inyong mga anak.
Kailangan lang maging vigilant tayo. Magtulungan lang tayo, magkakialam tayo. Kung mayroon man silang mga pinagdudahan ng mga tao, immediately report to the police. Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.